Welcome to Donmar TV News Channel. Namamadali na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagrepaso sa 2022 national budget para po agad masiguro ang pondong nakalaan para sa recovery ng mga tinamaan ng bagyong Odette. Gayon din ang patuloy na COVID-19 response ng pamahalaan para po sa susunod na taon. Pinamamadali na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagrepaso sa 2022 national budget para malagdaan na sa lalong madaling panahon. Nang sa gayon, sa pagpasok ng 2022 ay mayroon ng aprobadong budget para sa rehabilitasyon at recovery program sa mga lugar na nasalanta ng bagyong Odette at sa nagpapatuloy na hakbang ng pamahalaan sa paglaban sa COVID-19. Para po pagtong ng January 1 or January 3, meron na po tayong working budget. Hindi lang po dito para sa typhoon, but para dito sa COVID response natin. Dahil kailangan kaagad ng tulong ng mga kababayan natin at dapat hindi pumaputol ang ating COVID response. Ayon kay Senator Bongo, mahalagang malagdaan ang General Appropriations Act of 2022 upang hindi re-enacted budget ng 2021 ang iiral pagsapit ng Enero. Yun naman po ang gusto ng gobyerno, ng bawat isa, ng bawat Pilipino, na makabalik tayo sa ating normal na pamumuhay, mabuksan yung ekonomiya, at makapagtrabaho na po, lalong-lalo na po yung mga nawalan ng trabaho. Pinamamadali na niya ni Pangulong Duterte ang pagbangon sa mga pinadapa ng bagyong Odette. Bagamat aminadong matagal bago bumalik sa normal ang pamumuhay ng mga maraming apektado, mahalaga niyang masimulan agad ang unang mga hakbang. Inatasan na po ni Pangulong Duterte ang forces at ang police, ang Defense Department, ang DILG, even Coast Guard, DOTR, lahat po ng ahensya ng gobyerno na magtulong-tulong po. Gusto niya yung armed forces dahil mas mapabilis at ang police dahil may sistema na silang sinusunod at may mga kagamitan nga sila mga assets. Una nang nilagdaan ni Pangulong Duterte ang Proclamation No. 1267 para ilagay sa National State of Calamity ang 6 na rehiyong sinalanta ng bagyo. Meron po inatasan rin po ni Pangulong Duterte ang DBM at ang finance manager niya na maghanap ng pondo para po doon sa pangbigay financial assistance, pati po lahat ng ahensya ng gobyerno na may mga quick response fund katulad po ng DSWD, ng TI, magbigay kagad ng livelihood sa mga beneficiary doon. May direktiba na rin ang Pangulo sa Department of Agriculture para sa mga magsasaka at mangingisdang wala ng pangkabuhayan, maging sa National Housing Authority na maglaan ng hanggang sa 100 milyong pisong pondo para sa pabahay. Nakatuto po kami rito. Hindi naman po kailangan mag-celebrate ng Pasko dahil magdasal na lang muna tayo. Magdasal na lang tayo sa pamamahay. Unahin ko muna yung magsiservisyo sa aking kapwa Pilipino gaya na ginagawa ko noon. 24/7 po ako handang pugon at tumulong sa mga pangangailangan po ng ating mga kababayan. Naglabas yung COMELEC Certified List of Candidates National. May napansin ako guys no, sa listahan ng presidente. Philippines President. Alright, basahin natin name to appear on ballot kasi mas kilala natin sila doon. So number 1, si Ernie Abella. Pero ano to apparently ito ay alphabetical, hindi ito yung number pa nila. Hindi pa. Kasi yun, AAADDGLL. So, ano to alphabetical, hindi pa ito yung magiging number nila sa balota. Pero ito na. Abella Ernie. So, si ano to, dating presidential spokes. Hilario Andes. Hindi ko siya kilala. Si Gerald Arcega. Hindi ko rin siya kilala. Si Leody de Guzman. Yan yung pinipilit na lang tatalo rin yan. Next, si Isko Moreno, kilala natin yan. Norberto Gonzales, parang narinig ko na to dati, pero hindi ko masyadong kilala. Parang narinig ko lang yung pangalan, pero hindi ko kilala. Si Ping Lacson, kilala natin to. Si Danilo Lihay-Lihay, mga bakla. Di ba ito si Danilo Lihay-Lihay? Guys, ito yung mga bakla, ito yung nagdemanda, yung isa sa mga nag-file ng petition laban kay BBM na nuisance candidate daw si BBM. Gets? Na nuisance candidate daw si BBM. Samantalang siya mismo, nuisance candidate din naman. Alam mo yon, pot calling the kettle black.
Or kettle calling the pot black, basta ganun. Tapos ito naman, si Faisal Mangundato ng Katipunan, ewan kung sino yun, di ko rin kilala. Ayan, si Bongbong Marcos, kilala natin yan. Ito yung nagulat ako, yung number 11, Maria Aurora Marcos, Independent. Okay, mamaya yan. Basahin lang natin hanggang number 15. Si Jose Montemayor, di ko kilala. Si Edgar Niez, hindi ko kilala. Si Manny Pacquiao, yan. Si Robredo, yan. Kilala nyo rin naman yun. So, naaliw ako dito, yung number 10 at number 11. Etong si Bongbong Marcos at si Maria Aurora Marcos, which I find, odd. Alam nyo kung bakit? Kasi, noon pong 2016, ito yung balita po ito sa Manila Times. Noong 2016, ang sabi, Supreme Court declares ex-test the chief a nuisance candidate by Jomar Canlas and the Manila Times, February 16, 2016. All right? Madaming mga bla 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 sa umpisa, pero ang mahalaga yung nasa bandang baba. 15 daw ng mga presidential candidates ang earlier daw ay din-EQ ng Supreme Court matapos silang madeklara na nuisance candidates. Ang pangalan po sila po ay sina Ranulfo Feliciano, Maria Aurora Marcos. Gets niya? So noong 2016, nuisance candidate siya. Tapos ngayon nasa official list siya. Gets niya? Nuisance candidate siya ng 2016, tapos ngayon 2022, biglang hindi na nuisance. Ano nangyari? Bakit? Diba? So nakikipagtsikahan ako sa aking mga political friends kanina, kakausap kami, tapos sabi niya, ang tanong sa akin ng friend ko, ikaw TP, ano palagi mo yung worst case scenario dyan? Well, kung balak nga nilang dugasin kunwari yung election, it allows plausible deniability. Ano ibig sabihin plausible deniability? Yung parang pinagsususpetsahan ka, pero kahit papaano mare-reject mo pa rin yung idea. Gets mo? Parang halimbawa, ito, yung Bongbong Marcos, Maria Aurora, kung sakali halimbawa dugasin nila si Bongbong, ang magiging nila, kasi bobo yung mga botante mo, kaya ang sinade nila si Maria Aurora imbes na ikaw. Kung ganoon man ang nangyari. Kasi nakikita ko dito, kung sakaling mas split into yung boto ni Bongbong at saka ni Maria Aurora, tatandaan niya sa survey, nasa 50 si Bongbong, 50 plus. Sabi natin 50 na lang, ilan natin sa 50. I-divide by 2, 25 yon. Kung 60 yon, i-divide by 2, 30 yon. So 25 to 30 ang range ni Bongbong kung magda-divided by 2 yung kanyang boto. And that puts all the other candidates within striking distance. Gets niya? Gets niya? Kung mahati sa dalawa yung boto ni Bongbong, hindi ko sinasabi nung friend ko, hindi, matalino naman ang botante, ang layo naman ng Maria Aurora sa Bongbong. Totoo yun. Totoo yun. Kaya lang, kung ako halimbawa, ang loko-loko na may control ng Smartmatic, pwede kong pagmukahing tanga yung taong bayan. Gets niya? Alam ko, iboboto ng karamihan ng a vast majority, an overwhelming majority of Bongbong supporters will vote for Bongbong. That's a given. But, pwede mong palitawin na limbawa kung tarantaduhan lang yung mangyayari ron sa code ng Smartmatic, kung bigla mo na namang may enying Kembular na ganyan. Pwede na lang palitawin, hindi, nag-shade sila eh. Tapos pag chinek mo na yung balota, kung Bongbong ba talaga o Maria Aurora, magugulat ka na lang yung ballot box, may isda, may battery acid, battery fluid, may damo, warak-warak yung ballot box. So, ngayon, ang chika sa akin ng isa kong pang political friend, may isa akong nakausap na governor, ang sabi niya sa akin, may chismis daw kasi na may chismis lang na may isang ex-chief justice, isang ex-associate justice na tumulong daw kay Maria Aurora.
Sabi ko naman, hindi confirmed yan, pero kung tumulong man siya, hindi ako masusurpresa. Pero punto ko dito guys, pag itong si Maria Aurora ay sinaksak ng Comelec mismo, bababuhin nila ang electoral system. Kasi sila mismo pinilit nila na nuisance si Aurora noong 2016. Noong bang from 2016, mula noong na-disqualify si Maria Aurora noong 2016, binabalitaan ba natin si Maria Aurora after? Hanggang bago filing ng Certificate of Candidacy? Wala. Wala. Printing na ng ballots. Sipin niyo yun. Ano yan? Nuisance yan, obvious eh. Ano yun? Dudugasin niyo si Bongbong? Ano yun? Tapos, ang ginawa niyong nuisance si Parlade? General yun. Behamak naman na hindi nuisance yun kumpara kay Maria Aurora. Tutuhanan lang. Diba? Diyos ko. Ang tanong, pag sakali na gano'n ninyo si Bongbong, paano magre-react yung mga supporters niya? Matutuwa ba sa inyo? Ipagluluto ba kayo ng instant pancit canton? Mga ganong eksena ba? Paano? Ipagluluto kayo ng spaghetti na may hotdog? Ganon? Masikat pa dyan si Rastaman eh. Kung nilagay lang dyan Rastaman Marcos baka maniwala pa ako na hindi nuisance yun. Baka manalo si Rastaman eh. Pero Maria Aurora? Girl. Kumiligpat kaya ganoon. Sa Vice President naman, wala nang masyadong drama dito. Pero interesting dito, kasama si Rizalito David. Eto si Rizalito David, as far as I know, lagi itong nadideclare na nuisance candidate. Si Rizalito, si Willie Ong, in fairness naman, si Willie Ong, Kiko, at saka si Tito Soto, hindi yan nuisance. Ang hindi ko mag-get, sino to si Carlos Serapio? Hindi ko kilala. Ang alam ko, Ed Serapio, pero hindi naman nagpupolitika yun, na-appoint lang yun. The senator, wala akong masyadong pakialam, mahaba na may tagalistahan yan. So tingnan natin kung ano mangyayari. Wait nga lang, check ko lang muna yung messenger ko. Okay, hold on. Check. January 12 daw, ifa-finalize pa daw yung talagang list. So let's see kung matatanggal si Aurora. Biglang magugulat ka na lang. Aurora Marcos receives 10 million votes, 15 million votes. Ay, lokohan na yan. Lokohan yan. Promise yung Comelec. Good luck sa Comelec talaga kung paano mag-react ang tao dyan. Good luck talaga sa inyo. Well, anyway, tabi na natin yan. Tingnan natin, January 12 daw, kung bababuhin nga ng todo ng Comelec. So anyhow, ang eskema, tanggalin ko na itong kembot na to. May lumabas daw na bagong survey na kanina nakakita ako ng advance copy na nakatingin ako sa kanya ngayon eh. Kanya lang kasi ayoko naman bastusin yung reputable to na survey outfit. In fairness, reputable. Kaya lang kasi binigyan yung isa kong kakilala ng advance copy. Ang hindi ko i-release. Walang sinabi na bawal niyang i-release. Walang sinabing ganun. Kaya lang, una, bilang respeto ko doon sa nabigay sa akin, at pangalawa, bilang respeto ko na rin sa survey outfit, hindi ko sasabihin kung sino, at hindi ako magbibigyan ng exact na figures, mga general lang na observations. Kasi daw, ang balita nito, ilalabas din naman daw sa Lunes, yung detalye, yung mismo survey. So, hintayin nyo sa Lunes. Pero bigyan ko kayo ng konting overview. Ikukwento ko lang, hindi ko po pwedeng i-show yung picture. Kasi yung masiritiwala nila sa akin eh. Tsaka kahit paano, itong mga ito, yung gumawa nitong survey na to, kahit feeling ko hindi nyo sila masyadong type, pero gusto ko actually sila eh. Gusto ko sila. I mean, chill lang sila.
Alright. Ang bottom line po, number 1 pa rin si Bongbong. As in, more than 50% si Bongbong. Yung sumunod, barya-barya na lang, dikit-dikit sila. Basically, statistically tied po sila for second place.